Mga kabayan, kamusta kayo? At ating bibigyan po ng kaliwanagan. Ito ay para sa purpose ng mga DDS na naniniwala dito sa mga Duterte. At dito po sa mistress po ni Duterte na may mga kidnappings daw po at talagang parang sa kanya ay malala ngayon ang sitwasyon, mga kaibigan. Nung nakaupo na si BBM, ang kidnappings ay nakakatakot. Ha? Tingnan nga po natin, mga kaibigan. Ating panoorin ang sinabi niya. At ito'y para sa mga DDS. Ipagkumpara nyo ang sinabi ng mistress ni Duterte sa tunay pong mga balita, ha? Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Ayan, mga kaibigan, ha. Congratulations, BBM. Tingnan natin. Ha? Tingnan natin ang kung ano nga ba talaga ang tunay na pangyayari ng panahon ni Digong. At malamang itong si Hanilet, hindi ito nalabas ng bahay. Nakakulong lang ito, wala itong walang kaalam-alam ito sa nangyayari sa labas, mga kaibigan. Tingnan natin, ito, unahin muna natin dito, mga kaibigan, Ito na mismo yung halimbawa sabi ng AI, ito ang sabi ng AI. In 2020, panahon ni Digong, there was an increase in kidnapping cases. Linked to Philippine offshore gaming operators with 17 reported incidents. This rise in POGO-related kidnappings along with other illegal activities like money laundering and fraud prompted the government to take action including a ban on new POGO licenses. Ang galing ni Duterte, ano? Ang taas ng kidnappings nung time niya. At ito pa. Bakit hindi ba tataas ang kidnapping? Yan ay seryosong bagay. Pero anong ginagawa ni Duterte? Ayun! Duterte jokes. Let's kidnap torture COA personnel. Naiinis siya sa COA kasi ang paliwanag niya dyan, wag niyo muna akong i-audit COA. Kasi nung nasa Davao pa ito wag niyo muna akong i-audit. Nung nasa Davao pa siya, kahit nung umupo na siya ng presidente, wag niyo muna akong audit. Diba? Yun ang gusto niya mangyari. Gusto niyang yung irregularities, yung mga pang-corruption at kung ano-ano mangyari sa gobyerno, ayaw niya muna, hayaan niya muna nga maubos yung pera. Then saka siya, sa kanya papapasukin yung COA. Kasi ganun talaga, mga kaibigan uubusin muna yung pera. Diba? Pagka nga naman ine-edit ng COA, masusubaybayan talaga. Mare-report na agad nila na teka, regular to, ang presyo nito yung mahal. Hindi ito yung tamang materyales. Ay ang gusto ni Duterte, ubusin muna yung pera. Diba? Para sa huli, mahihimas na lang nila yung COA. Diba? Masusuhulan na lang nila. Ganun. Diba? Yan yung style ng korupsyon ni Duterte, mga kaibigan, ng mga panahon yun. Diba, hayaan nila, kaya gustong-gusto ni Duterte, ni Sara Duterte, na yung COA muna, tapatapusin muna natin yung COA. Kasi, bakit? Gagapangan kasi nila Diba? Ganyan na yung style ng mga yan. Wag na tayong magpapauto dyan. Diba? Ito pa. Philippines. Duterte wants state auditors kidnapped and tortured. Ngayon, sino ang nagsasabi ng walang kidnapping? Ay yung leader nga, nagpapakidnap Kasi nga, naiinis siya sa COA. Yung COA naman, ginagawa yung tungkulin ng legal. Kasi ayaw nila ng korupsyon. Talagang pinipigilan sila. Sa sobrang inis ni Duterte, ayan na nangyayari. Gusto niyang kidnapin kasi nga napipigilan yung pagnanakaw. Diba? Yung paggamit, ganun talaga Uubusin muna yung pondo
At madali na yan. Kapag kaya na natapos na, ay imasin na lang yung COA, gagapangin na lang yan. Galing no mga kaibigan? Ito pa. Rodrigo Duterte apologizes to Germany over beheading. Ito yung kinidnap ng Abu Sayyaf. Na pinugutan. Wala akong kidnapping ng panahon ni Duterte. Napakiusapan ba niya yung mga taga Mindanao na yan? Hindi niya napakiusapan yan. Yan ba yung great leader? Hindi nga niya napigilan yan eh. At ang trato pa nga niya sa mga Abu Sayyaf, hindi kriminal. Pinagtanggol niya yan na hindi kriminal yung mga yan. Ito ba? A Chinese crime wave hits Duterte's Philippines as pogos grow unchecked. Ayan. Dumarami ang krimen. Nandyan yan kung babasahin nyo. Sama-sama yan kidnapping lahat. Sama-sama yan nandyan. Diba? Kaya paano nyo sasabihin itong mistress ni Duterte, naku, yung BBM, yung kanyang administrasyon, puro kidnapping. Ayan ebidensya. Ito ba? Casino kidnappers in the Philippines will be caught dead or alive. Duterte wants our Chinese flock to gambling boom. Nag-aano siya, nagbabawal siya na anong tawag dito, yung mga kayong gagawa ng mga kidnapping. Dead or alive kayo sa akin. Nasunod ba yun? Hindi naman nangyari yun eh. Hanggang 2022, 2023, nandito pa rin yung mga kidnappers na yan. Nanggugulo pa rin yan. Sino nagpapasok dyan? Si Duterte. Galing magsalita nung asawa ni Digong eh, no? Ito pa. Ano ba to? Yan Ano bang balitang to? Fake accounts drove praise of Duterte and now target Philippine elections. Ito mga kaibigan, totoo yan na napakadaming fake accounts sa TikTok, sa Facebook na malapit na yung election, talaga namang katakot-takot ang bumaba ang pagpupuri kay Duterte. Nawawala yung issue kasi diversionary tactics yan mga kaibigan eh. Talagang yan, inililigaw yung publiko. Akala na publiko may nangyayari maganda sa ICC, mapapauwi si Duterte, nananalo yung kandidato nila. Yan ang bumaba sa social media ngayon. Diba? Ito pa, Trillanes on kidnapping suit. This admin will do its worst. Dito, kinasuhan naman si Trillanes. May madre daw si Trillanes na ginigipit. Nandun sa kumbento at pinapatuga daw para mag-testify against Duterte. So, yan yung mga kaso-kaso ng kidnappings noon. Panelo. Duterte admin to uphold no ransom policy yung kidnapping. 2016 ito mga kaibigan 2016, ayan ang date yan ang date, June 15, 2016 pag-upo ni Duterte. Diba? So inano niya dito, no ransom daw policy. Pero napakadami mga kaibigang namatay, na kinidnap ng panahon ni Duterte. Napakadaming namatay. Walang nahuli na mga kidnappers na alam mo yun, yung talagang 100%. Hindi. Ang dami pang nakatakas hanggang ngayon mga kaibigan. Diba? Tapa. A foreign businessman murder poses Philippine drug war but for how long? 2017 Ayan Ito kinidnap ito. Si G. Ikju. Kinidnap yan. Pagkaupo ni Duterte. Ayan a month ago, Philippine President Duterte hit the pause button on his controversial war on drugs. That war has left more than 7,500 people dead since Duterte took office in June, promising a dirty, bloody basta ito, kinidnap itong Korean na to mga kaibigan. South Korean businessman G. Ikju kidnapped and murdered.
Ang galing ni Duterte, ano? Woohoo! Palakpakan kayo mga DDS. Oh, palakpakan, Hanilet. Walang nangyaring kidnapping panahon ni Duterte. Ha? Seryosong crime yan, ha? Pero sa iyo, hindi umiiral. Oh. Hitman hits Duterte with murder kidnapping charges. Si Matubato, kinasuhan si Duterte. Biro mo yan, presidente, nakakasuhan ng kidnapping. Hindi na mga kaibigan. Tapos ang ginawa nilang pang-uuto, ang ginawa nilang pang-didistract, panglilihi sa kaso, si Lisa Marcos naman First Lady, ginawan din ng kidnapping. Liit na tao nun. Paano magigit na po yung Araneta yun? Yaman na yaman nung papanong kikit manggagawa ng kidnapping. Pabira mga taong to. O to, Abu Sayyaf, kidnap 13 in Duterte's first month. Pabira naman, 2017, Ay, nakong katakot-takot na kidnapping siya. PNP, more crimes during Duterte administration. Oh, ayan. Si Secretary Rimulya may sabi nito. Oh, totoo naman. Talagang mas marami noon. Oh, ito pa, bakit mas marami noon? Ito. PSA Intelligence. Anong sabi sa PSA Intelligence? Kidnapping for ransom in the Philippines is a persistent problem that affects most regions of the country. While it is difficult to compile cross-national statistics on phenomena like kidnappings, most analysis put the Philippines in the top 10% of the worst country. Natanggal ba ni Duterte? Hindi! However, the distribution of cases within these countries is very uneven. PSA records 118 incidents for 2017. Ang dami! But by some accounts, there are thousands of cases in Mexico each year. Ito, sa Mexico. Philippines tayo. Philippines, ha? In 2017, PSA recorded kidnapping incidents involving 195 victims. 25 of whom, just under 13%, were ultimately killed. The 117 total kidnapping incidents in 2017 represents a 55% increase in total incidents from 76 in 2016. Pagkaupo ni Duterte, pinayuhan yung mga kriminal na nangkikidnap. Anong sabi? No ransom policy. At pagkatapos ng 2017, tumaas pa. Diba? Kaya ano yan, hindi, kalokohan niya kay Duterte nga kasi hindi seryoso siya dyan, mga kaibigan. 2016 was further notable for the vast numbers of maritime attacks. Iba na yata ito. Pero ito ito yung kidnapping na nangyari, mga kaibigan, nung panahon ni Duterte. 2016 mataas, 2017 tumaas pa. Ito pa, dagdagan natin yung mga kaibigan. Philippines Annual Kidnapping Report 2021, Duterte pa rin yan, mga kaibigan, In 2021, PSA recorded 77 kidnapping incidents involving 118 victims, 29 of whom were killed. Ang taas ng mga kaibigan? Ang taas ng percent na yung mga nakidnap yan, Diba? Ganyan ba yung magaling na presidente? Hindi magaling yan. The 77 total kidnapping incidents in 2021 is Duterte pa rin to, was slightly lower than the number of incidents recorded in the previous year. Bakit lower? Kasi pandemic, may mga checkpoints. Hindi makalabas ang tao, walang mga sasakyan sa daan. Sino mang kikidnap noon? So ayan, mga kaibigan, dinibunk lang natin tong sabihin natin napaka pangloloko, anong tawag ng panglilihis na trabaho nitong asawa ni Duterte, mga kaibigan. At saka dito sundan natin itong makikisaw-saw na ako dito sa Polvoron. Panoorin lang natin itong Polvoron video ni BBM. Congratulations, BBM. Ganun ba yun, mga kaibigan? Ganun ba talaga yung tamang paggamit niyan? Na
pagkakuha mo, pagkakuha mo doon sa dulo ng daliri mo, then parang Vicks lang na pinahid mo. Ganun ba yun? Ha? Ganyan ba yung paggamit ng hook? Mga kaibigan, ganyan ba? Na parang pagkatapos nung kaunting-kaunting nyo na inilapat mo sa iyong ilong, ay feel mo na parang tatablang ka? Ganun ba mga kaibigan yon? Hindi ganun yung mga kaibigan. Kaya itong video ito ay fake na fake ito. Ultimo doon sa paggamit pa lang. Diba? Fake na yung paraan, yung usage niya, yung paggamit niya, ay halata mong hindi ito talaga user. At yung muka ng user ay deepfake. AI generated mga kaibigan. Kayang-kaya kong gawin niya mga kaibigan. Simple sa akin yan. Ang problema nga lang nito, ang daming naniniwala dito. Iisa-isahin natin Yung pagdukot pa lang niya, doon sa maliit na parang Tupperware na yun, then kumuha siya ng konti, then nilagay niya sa kanyang ilong, nilagay niya sa kanyang ilong, unti-unti natin, kumuha ng konti, kumuha, nilagay na parang kauntik sa ilong, ayun na parang hide na siya. Parang ang lakas agad ng tama mga kaibigan. Ganun ba yon? Naniniwala kayo na ganyan na talagang paggamit ng coke? Ito, papakitaan ko kayo Papakitaan ko kayo kung paano talaga yan na style niya na. Ito ay si, pangalan nga nito, si Numir. Yan ang pangalan niya And then tingnan natin mga kaibigan kung gaano siya kasaya. Kung gaano siya naging hyper nung pagka-take niya mga kaibigan. Ayan. Kita nyo mga kaibigan Kita nyo Ayun. Ganyan ba yung nasa video? Ito ulitin natin mga kaibigan. Tingnan nyo yung dalawang linya. Tingnan nyo yung dalawang linya. Yung, kita nyo yung unang linya na siningot niya. Pangalawa. Inubos niya, mga kaibigan. Malamang yun, 2 8 balls yun. 2 8 balls. 7 grams yun ang katumbas nun, yung kanyang tinake na yun, mga kaibigan. Ayan, masaya na siya. Active na siya. Yan, diba? Yan, Sinong nakitaan nyo ng ganyan? Diba? So, kitang-kita nyo mga kaibigan, Ayan, ang saya-saya na niya, Okay. At least nakakita kayo mga kaibigan ng sabihin natin na totoong nag-snort. Totoong nag-snort. Kaya yung kaunting-kaunting mga kaibigan na itong kaunting-kaunting ito. Ipakita mo ito sa talagang sabihin natin long time user. At kahit doon sa medyo baguhan ay pagtatawanan po mga kaibigan at talagang sasabihin diyan, hindi ako naniniwalang ganyan yung tamang paggamit. Diba? Sino ba naman ang maniniwala talaga nito? Ayan may kinuhang kaunti. Ay, parang nga lang marami pa yung paminta. Siningot. And then feel na feel niya. Yung kaunting yung feel na feel niya. Ang labo mga kaibigan Then titingnan natin mga kaibigan tingnan natin itong sinabi na ito. Talagang ito ay naging drug abuse siya mga kaibigan. Tingnan natin know that cocaine does to your brain. I was doing 1 to 2 8 balls of cocaine. Ayun ano yung sinabi niya?
Ang sabi niya, ulitin natin ha, para maliwanagan tayo. Your brain. I was doing 1 to 2 8 balls of cocaine. Ayan. Ang sabi niya, 1 to 2 8 balls. 1 to 2 8 balls. Kasi, pagka isang 1 ball ng cocaine, ang timbang nyo, kasi 8 ball ang tawag sa timbangan ng cocaine mga kaibigan eh. Ha? Yung kanyang gramuhan. Ang tawag ay 8 ball. Ha? Kung sa atin, 1 gram, 2 gram, 3 grams, ganun lang sa atin, gramo-gramo sa atin. Sa kanila, meron talagang specific na tawag, ha? Isang 8 ball. Ha? Ang isang 8 ball ay 3.5 grams. So, ang sabi niya, nagte-take siya ng 1 to 2 8 balls. Ibig sabihin, 1 8 ball is 3.5 grams and then another 8 ball ay 3.5 grams. Ibig sabihin niya, 7 grams ang nate-take niya. Na cocaine araw-araw. Para ma-reach niya yung high niya, mga kaibigan. Ulitin natin para maliwanagan kayo sa sinabi niya. Cocaine does to your brain. I was doing 1 to 2 8 balls of cocaine. 1 to 2 8 balls. 1 8 ball is 3.5 grams. 2 8 balls is 7 grams, mga kaibigan. Cocaine a day. It makes you irritable and just... It makes you irritable. Kailan nyo nakita ang irritable si BBM? Kailan nyo naging nakita? Kailan naging irritable? a bad human. Di ba? So, mga kaibigan, ito talagang tinitingnan ko magaling ito. At ito'y matagal na nga. Ngayon ko nga lang diniscuss. Pero kung makikita natin, ako natatawa na lang talaga eh. Ngayon ko nga lang binigyan pansin ito. Yung paggamit, tinan nyo. Kukuha ng katitik, na parang pangkili-kili lang na tawas, or parang sinungkit mo lang yung butas ng pet mo at inamoy mo. Ha? Ulit. Kaunting-kaunti lang, kita nyo mga kaibigan, ha? Halos nasa dulo lang ng daliri niya. So parang nga lang sinundot mo yung butas ng pet mo na nangangati and then inamoy mo. Ganun lang yung ginawa nitong kung sino naman ito. Tinitingnan ko nga, hindi naman kamukha ni Pulong. Kasi magkaiba yung buhok. Kay Pulong medyo wavy yung buhok ni Pulong Pero malapit sa tenga. Nag-take siya. Sininghot siningkot na parang Vicks lang. Alam mo yun? Yung parang nandun lang sa gilid ng kamay niya paano nyo masasabi na totoo ito? And then, ayun, parang tinamaan na agad siya doon ng high na agad. Malabo mga kaibigan niya. Tingnan nyo ito. Ayan tingnan nyo Gaano katindi itong mamang ito. Kita nyo yung dalawang linya. Yun ang unang linya. Tapos. Ayun, pangalawa. Diba? So malabong ganyan po ang maging kasing tulad nito. Pambira, tapos parang tinamaan agad siya doon. Sandal siya sa pader. Ganun ba yun? You didn't know. So mga kaibigan nakita niyo pagkakaiba. Diba? Doon sa mga akala nga lang ganito yung matinding bilis na pagtama ng cocaine. Hindi po mga kaibigan. Diba? Hindi ganyan, nagiging irritable ka. Diba? At yung pagiging irritable yun, daladala mo talaga yun mga kaibigan. Lagi ka na magiging irritable. Kailan nyo nakakita ang naging irritable si BBM? Wala. Diba? Maganda laging composure niya pag nasagot. Kahit tinanong siya kahit patanungin niyo siya ng anong masasabi niyo nung sabihin ni Duterte na drug addict kayo? Wala lang, hindi siya naimik. Ganun ba yung irritable? Ganyan yung simptomas ng nagamit ng coke. Di siya nag-ano si BBM doon, nag-walk out na siya. Diba? Hindi na niya papansinin yung mga reporters. Malabo, walang pinakitang gano'n si BBM kahit kailan
Sino yung laging iritado? Pag-upo pa lang, tinatanong ng Rappler, sino yung iritado? Diba? Si Digong. Iritado kay Doris Bigornia. Iritado sa reporter ng mga Rappler. Iritado sa mga international reporters, media. Iritado kay Obama na hindi naman siya pinapansin. Oh. Sino ang iritado? Si Digong. Labo nyo, di ba? Iritado siya kapag may pumapansin sa kanyang drug war. Yung dalawa ni Bato, iritado. Oh. Sino ngayon, ha? Sino ngayon na nagtitake ng ganyang gamot na halos katumbas niya ng epekto? Ba, alam niyo na kung sino. So hanggang dito lang mga kaibigan, ha? Matuto kayo, ha? Matuto kayong tawag dito, mag-compare. Mag-research kayong mga DDS, wag kayong uto-uto. Bilis yung mauto. Ha? Para kayong alam niyo yun? Yung lagi yung gustong kayo yung magaling pero ang hina naman ng mga argumento nyo. Kultong-kultong dating ng mga pag-uutak nyo. Nagpasanib kayo dyan sa kulto ni Kiboloy, nagpasanib kayo sa kulto ni Duterte, pasanib kayo sa kulto ng INC. Naku! Ang bihira. Mag-aala North Korea ang Pilipinas. So hanggang dito lang mga kaibigan, na lagi nyo tatandaan, huwag kayong magpapauto sa mga sinasabi ng mga yan. Sinabi na natin, pinakita na natin ng ebidensya, ha? Ayan o. Konting-kaunti lang yun, ha? Ulitin natin. Konting-kaunti lang, ha? Pero matama agad, masama agad yung tama niya. Hindi ganyan yung mga kaibigan, ha? Mali. Hindi ito talagang sabihin natin na gumagamit. Talagang ito ay fake news. Huwag niyong paniwalaan niya. Kayang-kaya kong gawin niya. Dainet lang ang katumbas niya. O ito mga kaibigan, maraming salamat sa panonood, ha. Kayo'y magising, kayo'y matuto, ha. Maunawaan nyo nangyayaring mga panggugulo at pangloloko, ha. At mga kung ano-anong mga fake news na nakikita nyo sa social media na pinapabango si Duterte. Huwag nyo paniniwalaan yan. Ha? So mga kaibigan, mga kababayan, God bless po. Lagi sana kayo nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po.